Upo muna ako guys, napagod ako. Alam nyo guys, kahit nandito lang sa bahay no, ang daming gawa. Every day, pagkakapasok ng aking estudyante, pag nakaalis na, pag nakapunta na ng school, start na ako ng house chores. Nandito lang ako sa loob ng bahay today, nandito lang ako sa loob ng bahay nilinis. Pero nilinis ko yung ilong ko, ang daming itim. Ang daming gabok. Alam nyo guys, ito shout out sa mga OFW. Huwag kayo magpa-arte-arte kasi pagkatapos nyo maging OFW, pag uwi nyo ng Pilipinas at nag-for good kayo, take note, more than that ang gagawin nyo. And no salary, but pure love to serve to the family. Alam nyo, nasasabi ko to kasi 27 years plus akong naging OFW. And then when I back home, ayaw ko nang magkatulong. Sabi ng anak ko, makuha ka na ng katulong para hindi ka nagagawa. Para cellphone ka na lang dyan. Oh, ano ako? Diba? So, sayang naman ang energy ko na gift ni God. So, kumbaga, habang kaya ko pang gumalaw, I mean, nakarating na ako ng 5 decades of life, no? Praise the Lord. Yes, totoo yan. Nakarating na ako ng 5 decades of life, pero I'm still strong. Yes. So, kaya kayo mga OFW, sanayin nyo yung sarili nyo and i-expect nyo na rin na once you back home, kung ano yung ginagawa nyo sa abroad, more than that ang gagawin nyo. Sa abroad, may sweldo. Dito, wala. Yes. But like I mentioned, pure love to serve to the family. Yes. So, kaya wag magpa-arti-arti yung ibang mga OFW, nakikita ko, nakarating lang ng abroad, ayaw nang humawak ng lupa, ayaw nang mag-garden. May nakita ako guys, kasi mahilig talaga ako sa halaman, mahilig ako magtanim. Pag nagtanim ako ng halaman at namulaklak na yan, no? Yan ay stress reliever ko. Yes. My plants, once na nagbulaklak na sila, yung mga bulaklak nila ay nagbibigay ng joy sa akin. Yes. So, gusto ko talaga magtanim. And then, mayroong OFW, no? Hanggang ngayon, nagtatrabaho pa rin siya as in OFW. Katulong siya guys. Katulong siya, no? Napadaan siya kasama yung nanay niya. Sabi niya, ba't nag-garden ka? Ba't wala kang gloves? Sabi niya, bakit daw ako walang gloves? So, guys, honestly, pag yung maghahawak ako ng mga pusa-pusali, maglilinis ako ng drainage, maglilinis ako ng yung mga intense na dumi ba, 'di ba? Kasi minsan nagkakamay din ako pag kumakain. So yes, nagga-gloves ako. Pero pag naghahalaman ako guys, hindi ako nagga-gloves. You know why? I'm not comfortable at all. At hindi, yung grip ko, hindi ko mahawakan masyado yung stem ng halaman, which is kinakating ko yon at nire-replant ko. So hindi ko itanim na mabuti. So that is one of the reason bakit hindi ako nagga-gloves. Yes. And sabi ng OFW na yon, bakit hindi ka nagga-gloves? May soil. Tapos ang pagka-mention pa doon niya doon sa soil is soil. Sabi ko, what is soil? Soil? So, kumbaga, nakarating lang ng abroad ang yabang, di ba? So, wala akong ganon, guys. I'm very simple. Ako yung nakikita nyo, inside and out. I'm very transparent. Pag napapagod ako, maririnig nyo sa akin napapagod ako. But I'm trying my best to stand and stay stronger as I am, more than a conqueror. Dapat ganoon tayo, no? Dapat ganoon tayong lahat. Kailangan tumayo tayo sa ating mga paa na malakas at tayo. So pag tayo, ako guys, kahit ako may nararamdaman, hindi ko ugali na humiga. Yes. Kasi wala namang ibang kikilos dito sa bahay. Then, mayroon akong ugali na pag ako ay nag-uutos at sinunod naman yung pinapagawa ko, and then madumi, mali yung pagkagawa.
I'm unhappy. Yes. Hindi ako nagiging masaya. So, that is one of the reason. Kaya, ayoko na lang ng katulong. Kasi, baka may katulong ako, mas malinis pa ako maglinis sa kanya, mas malinis pa ako maglaba, mas malinis pa akong maghugas ng mga utensils. Especially guys, mga utensils, I am very particular, no? Ayoko ng utensils, yung mga spoon and fork, mga plates, no? Yung mga saucer na hinugasan na may mga nakadikit-dikit. Ayoko yon, nagiinit ang ulo ko talaga. Kasi dyan nakukuha yung mga contamination. Pwedeng mag-contaminate yung ating inner circulation. Pwede tayo magkaroon ng amoebiasis, something like tummy pain, no? Yung mga ganyan, no? So, pag hindi tayo masyadong malinis, minsan, sa kagagawa natin din yung nagmumula. So, let's be particular for cleanliness. So, that's why, that is one of the reason, ayoko na lang ng katulong. So, kaya yung mga maaarte dyan, na tanong ng tanong, hindi na tumigil kung bakit wala akong katulong. So, ito na po yung sagot. Kaya ayoko po ng katulong, no? Yes, I'm okay po kahit wala akong katulong kasi nalilinis ko pang hindi ganoon kaganda yung bahay ko. I mean para sa akin, blessing ito sa akin ni God kasi bakit? Napakarami kayong mga nagre-rent diyan, 'di ba? Kababayad mo pa lang may utang ka na naman. At least ako, ang bahay ko guys, hindi ganoon kalinis, hindi ganoon kalaki, hindi ganoon ka mansion. Pakita ko sa inyo ang bahay ko. So, ayan bahay ko, unfinished, no? So, ayan. Ito yan sa loob. Hindi siya ganun kaganda, di ba? Ayan. Pero yan ay regalo sa akin ni God. So, ayun. Yan ang simpleng pamamahay ko, guys. So, ayan. Yan ang bahay ko, guys. Hindi ganun kaganda. Pero mahal na mahal ko itong bahay na to. Kahit pa nga sinasabi nila na, ang tagal-tagal mo sa abroad. Bakit hindi mo napaganda ng maayos ang bahay mo? Siya, yung nagsasabi, guys, wala siyang bahay. Totoo lang. Wala siyang bahay. Nagre-rent lang siya. Tapos ang yabang niya magsalita sa akin, buti na lang mayroon pa rin akong respeto. Kasi kunti-kunti na lang sasabihin ko nun sa kanya, ako, may bahay ako. Kahit hindi ganon kaganda, pero may bahay ako. Ikaw, wala kang bahay. Pero guys, alam mo ba ako, minsan kahit yung mga nakakausap ko, mga napaka, ano ba tawag doon? Arrogante ba ang tawag doon? Anyway, yun na yun. For sure na nauunawaan nyo ako. Kahit hindi sila ganun kaganda mag-approach sa akin, I try my best to respect them. Yes. So, sa akin lang, no, kung magsasalita kayo, kung mamaliitin nyo ako, make it sure na mas mataas kayo sa akin. Kung hindi naman kayo mataas sa akin, sip your mouth, no? Kasi ako, hindi ako ganun kayaman, hindi ganun ka-perfect ang buhay ko. Napag-aral ko ang mga anak ko, degree holder ang mga anak ko, at ang mga pamangkin ko napag-aral ko. Kayo, may napag-aral na ba kayo? Sarili ko napag-aral ko. Kayo, kung napag-aral yung mga sarili nyo, bakit kayo hanggang ngayon katulong pa rin, no? I mean, hindi ko minamaliit yung mga katulong sa abroad. Kaya lang, yung iba kasi mayayabang. I mean, parang akala nila yung nasa abroad ka, napakayaman mo na, no? Excuse me, 27 years plus ako naging OFW. Kahit kailan hindi ako naging mayaman. Hindi ako naging mayabang, no? Alam nyo guys, kung ikaw ay OFW ka, nakapangasawa ka ng mayaman sa abroad, then you don't need to work at all. Sasaluduhan kita.
Pero kung ikaw ay OFW at katulad ko rin, yung ginagawa mo, naglilinis. Ako guys, kahit caregiver ako sa hospital, and then yung last na trabaho ko is sa spa, kahit maganda yung sweldo ko, nagpa-part-time pa rin ako. Kasi I'm a breadwinner nga, no? So anytime, any moment, pwede tumawag sa akin yung family ko at hihingi ng allowance. Dahil nga may mga nag-aaral, so anytime, any moment, pwedeng may tumawag sa akin at hihingi ng allowance ng mga estudyante. So that is the reason why hindi ako pwedeng maging empty yung hands ko. No, lagi talaga akong kailangan mayroon akong pera sa ATM ko para if ever na tumawag yung mga tao dito sa Pilipinas, lagi ako maibibigay sa kanila. Pero sinasabi ko sa inyo, kahit kailan hindi ako naging mayaman, hindi ako naging mayabang, lalong-lalo na. So yung mga OFW dan, na masyadong mga pang maliit, manahimik kayo ha? Manahimik kayo, mga baguhan pa lang kayo mga OFW. Wala pa kayong napapatunayan sa buhay nyo. Kaya wag kayong masyadong mayabang. Kung kayo ay dadaan dito sa bahay ko at nakita nyo ako nagwawalis dyan sa labas, nakita nyo akong naglilinis ng kanal, nakita nyo akong nagkakating ng mga halaman ko, kung hindi ako naka-gloves, hindi nyo na problema yon, no? Huwag kayong why you don't wear gloves? Ang tawag niya sa soil, soul, no? Soil, very dirty. Very dirty daw yung soil. Sabi ko, what do you mean soul? Soil? It's okay. Nasapat naman yung nililinis ko. Sabi ko, hindi ko lang kasi mahawakan masyado. Yung grip ko, hindi ko maramdaman pag yung ako ay humahawak doon sa mga kinakating kong halaman. Ayun kasi guys, sa ilalim, may mga gumamila dyan na replant ko. Ayan. So, dumaan yung mayabang na OFW. Bakit daw hindi ako naka-gloves? So, ayun guys. Pasok na tayo sa loob ng bahay. Masyadong maingay. Punta tayo sa taas. So, sa second floor guys, ito naman ang makikita natin sa second floor. Ayan. Meron din akong terrace dito at puno rin ng halaman. Ito, kung saan ako nag-i-inhale exhale, saan ako nag-i-exercise sa umaga. So, ito naman ang aking second floor. Ayan guys, kaya sabi ko sa inyo, regalo sa akin ito ni God. Hindi man fully finish ang bahay ko, masaya ako kasi meron akong shelter na komportable ako. Hindi ako nagbabayad, hindi ako nagre-rent. Ayan. At yung dragon fruit ko, maraming bunga. So, yun lang guys. Ayan. Alam nyo guys, sa buhay natin, kahit pa nga may napatunayan na tayo sa buhay natin, huwag tayong masyadong mayabang. Kasi tandaan natin, kung anong meron tayo dito sa mundo, yan ay lahat hiram lang natin. Pati buhay natin actually hiram. One of these days, pagdating ng certain time, kukunin niya ni God. Kaya, let's be down to earth. Huwag tayong masyadong yung nakapag-abroad ka lang, di ba? Nakatungtong ka pa lang, passport pa lang. Kumbaga, passport pa lang ang kayamanan mo. Kasi bago ka pa lang OFW, no? Ako, 27 years plus ako naging OFW, sabi ko sa inyo. Kahit kailan, hindi ako lumabas na punong-puno ng alahas. Hanggang sa pinagsawaan ko na lang yung mga alahas ko. Ngayon, alam mong purpose ng mga alahas ko? Pag ako nawawala ng pera, so, sila yung pinakang ATM ko, isasangla ko.